Kahapon mga kapatid, sa ating daily word ay na-discuss natin ang napakadakilang pangako ng Panginoon sa mga tumutulong sa kapwa. At ngayong araw na ito, mga kapatid, hanggang bukas ang inyo pong kuyang, run to you, nangangailangan po ng inyong tulong. Paliwanag ko muna, katulad po ng mga naipahayag ko po ng mga previous posts, simula ng pagko-content ko dito sa page na ito, na ang inyo pong lingkod ay pinulot ng Panginoon mula sa agaw buhay na pagkakasakit ng nasopharyngeal cancer stage 4. Sa pamamagitan ng grace and mercy ng Panginoon ay na-survive ko ang battle sa terminal cancer na ito sa loob ng 16 months. At ako po ay buhay pa, pumaharap sa inyo at nagpapagamit sa Panginoon upang mag-share ng kanyang mabuting balita na pagkain ng kaluluwa ng bawat isa, sapagkat hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salita na nanggagaling sa ating Panginoon. Ngayon pong araw na ito mga kapatid ay humihingi ako ng tulong sa pamamagitan ng inyong panalangin na ma-survive ko ang tinanggap kong pisikal na hamon. At ito ay ang pagtakbo ng mula Luneta hanggang Tagaytay sa isang 60-kilometer ultramarathon na kulang 400 ang kaming mga kasali. Siguro maraming nagtatanong, bakit ko naman gagawin yan? Napakahirap at napakadelikado. Simple lang ang naging goal ko. Gusto ko magbigay sa inyo ng halimbawa at inspirasyon na kasama natin ng Panginoon sa lahat ng ating struggles at goals sa buhay. From stage 4 terminal cancer in 2022 to 60-kilometer ultramarathoner in 2025. Dahil po yan sa pagtawag at pagsusumiksik sa Panginoon mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo na kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Kung ano man ang mangyari, ay hindi ako bibitaw kay Lord. Sa Kanya ko isinusuko ang lahat. Sa Kanya ako nagtitiwala, sa Kanya ako nagde-depend at nagre-rely. Kahit ano pang mangyari, mga kapatid, sa inyo po ay humihingi ako ng inyong tulong na ipanalangin ang aking takbong ito na matapos ko. At loobin ng Panginoon na ito ang maging simula, na ang page na ito ay maging channel of blessing sa lahat ng lumalaban at nangangailangan. Magkaroon tayo ng prayer warriors, mga night watchers in prayer, para pag may mga kapatid tayong nangangailangan ng panalangin sa kung anumang merong laban sa kanilang buhay, ay dito natin idulog. At para sa daily word na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. This is a verse that might inspire us and encourage us. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, we can endure and succeed in challenges beyond our own capabilities. Ilapit natin sa Panginoon, kapatid, yung mga challenges, matinding karamdaman, pagdaanan ko na yan. Challenges sa pamilya, pagdaanan ko na rin yan. At ngayon, humanap ako ng sarili kong challenge para maka-inspire sa mga taong humaharap sa challenges. Mga kapatid, you can do all things through Christ who strengthens you. Sa iyong mga personal struggle, may karamdaman ka, may struggle ka sa pamilya, may struggle ka sa trabaho, may board exam, licensure exam, may project, may ina-achieve ka, pursuing a goal, lahat yan kapatid, ilapit natin kay Lord kasi Christ will strengthen us. Christ will empower us. Siya ang may sabi niyan at lagi mong tandaan, si Lord ay tapat sa kanyang pangako. May this scripture be a source of encouragement sa iyong buhay. Sulat ito ni Apostle Paul na nagsasalita sa lugar kung saan siya ay nasa deep reliance. Ipinapaubaya niya sa strength ni Jesus, strength that allows him to face challenges and fulfill his mission. Sinulat ni Apostle Paul ito nung siya ay hinuli at kinulong. Dinidemonstrate dito na ang kanyang pananampalataya ay unshakable kahit pa sa anong circumstance. Paul has learned to be contented in all situations, whether in abundance or in need, sapagkat ang kanyang lakas at kapangyarihan ay hindi self-derived. It is rooted in Christ. At ito rin ang pangahawakan ko mamaya sa aking pagtakbo ng Luneta hanggang Tagaytay. Sabi ko sa barbero, gupit matapang. Di ko rin akalain. In full support din yung asawa ko. Sinasabihan niya ako na matigas ang ulo ko. Sabi ko, bagong testimony ito sa buhay ko.
Gusto ko magbigay ng inspirasyon sa mga followers. Pero kahapon, eto kahit kontento naman ako at meron naman akong gears na gagamitin. From the past runs that I had, hindi ko akalaing ibibili niya ako ng bago kong susuotin. At ibinili niya ako ng 2 sapatos pamalit kapag matigas na raw ang mga daliri ko sa paa. Grabing provision ito galing kay Lord. Prepare ko ang sarili ko dito. Mahahaba rin yung mga takbo ko for the practice. First time ko gagawin to sa aking buhay ang sumali sa ultramarathon na 60 kilometers. Hindi ko alam kung tama yung preparation ko. I depend and rely to the Lord. Kinakabahan. Pero si Lord yan eh. Siya ang itatanghal ko dito. It's never ever been me. It's always Him. Siya nga eh. Sugat-sugat. Puro latay. Tapos pinagbuhat ng krus. Akit sa bundok. Mabigat na krus. Tapos pagdating sa finish line, ipapako pa siya. Ano pa kaya ako? Ako tatakbo lang Luneta to Tagaytay para magpakita sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. At kahit anong oras natin siya tawagin, siya ay magpo-provide. Abangan niyo mga kapatid, magla-live series ako mamayang gabi ng ating feet. Ang tabayanan nyo, ang gun start ay 10 p.m. sa Kilometer 0, Bantayog ni Rizal, sa Luneta. Kailangan matapos ko ang takbuhin bago mag-alas 12 ng tanghali bukas sa araw ng linggo. Magkita-kita tayo, magpicturan tayo. Sa Aguinaldo Highway lang ang daan. Kung madadaanan ko kayo mga kapatid, magtamayan tayo at sabayan nyo ako kahit 1 kilometro o kung ilan ang kaya nyo. Pero ang mahalagang tulong mga kapatid ay ang inyong panalangin na sana kayanin ng katawan ko. Tara, manalangin tayo kapatid kung ano man ang iyong mga goal sa buhay. Idulog natin yan sa Panginoon, yumukod tayo o pumikit ka at damhin ang presensya ng ating Panginoon. O Panginoon, aming Diyos na banal at makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyong kalwalhatian, nagpapasalamat at dumudulog sa iyo. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na iyong ibinibigay sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo kaming laging mag-rely sa kalakasang iyong ibinibigay sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Ibigay mo sa amin ang contentment and peace na naranasan ni Apostle Paul, knowing that through Christ we can endure and overcome. Lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Kita tayo dito sa live mamaya hanggang bukas. Siyempre, magkita tayo sa araw-araw.